Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa pagpapatuloy po ng ating serye, no, na Love and Joy. Discover the Connection. Okay, no? So, patapos na po yung Love Month natin itong February, pero sana po, no, hindi po magtapos ang pagmamahalan po natin sa Diyos at pagmamahalan po natin sa kapwa. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong batiin, no, yung mga taga-Washing Well na nanonood po ngayon. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Ito sa mga naglaba, nag-dry clean ng aking damit. Thank you so much. No? So patuloy po natin. Last week natutunan po natin kung ano yung pagmamahal, no? So what is love? Diba? Natatandaan niyo po ba? Ang love daw po ay isang unconditional commitment para sa isang tao na hindi perpekto, para sa ikabubuti nila, na minsan merong sacrifice. Yan po yung tunay na pagmamahal, no? Hindi lang siya emosyon, commitment siya. So sabi mo sa katabi mo, I am committed to love you, no? I am committed to love you. Sabi mo pabalik, salamat, no? Kahit po na nahihirapan tayo magmahal, committed tayo to love other person. Yan po kasi yung ginawa ng Panginoon sa atin. No? So ano po yung totoong joy? No? What is joy? No? Natutunan natin sa serye ito na ang joy ay Jesus, others, you. Okay? Na dapat pagka gusto po talaga nating maging maranasan ng tunay na ligaya sa buhay, kailangan po ihuli po natin ang sarili natin. At uunahin po natin si Jesus, ang Diyos. At i-consider rin po natin ang ibang tao. Yun po ang ibig sabihin ng totoong kaligayahan. Ito po'y bunga ng tunay na pagmamahal po natin sa Panginoon. Ngayong araw po na to, babasahin po natin ang Philippians chapter 3, verse 7 to 14, sa pagpapatuloy po ng ating serye. Basahin po natin to, verse 7. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinitive value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with Christ. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess the perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Tonight po, ngayong araw po na to, ang topic po natin, no? Ano po yung matututunan natin sa lahat po ng binasa natin ngayong araw na ito? Ang matututunan po natin sa lahat po ng verse yun, kung meron po isang bagay na matatandaan kayo, ito lang po yan. Love Jesus above all. Sabi mo sa katabi mo, love Jesus above all. No? So paano po natin mamahalin si Jesus above all? Number one,
is to love Jesus above all gains. Okay, ano po ibig sabihin ng above all gains? Ibig sabihin ng po nito, mahalin natin si Kristo more than doon sa mga achievements natin. Okay, more than pa sa ibang bagay na nagbibigay sa atin ng halaga. Bakit po? Kasi sabi po ni Paul dito, verse 7, sabi niya, I once thought these things. Ano to yung these things? Ito po these things, yan po yung mga kanyang accomplishment. No? Yan po ang kanyang mga magaganda, mga success stories. So sabi niya, itong mga success ko dati, itong mga accomplishment ko, dati, valuable sila. Ibig sabihin dati, mahalaga sila sa akin. Pero ngayon, hindi na. Basura na siya. Okay? Dahil nakilala ko si Kristo. What Christ has done for me. Sabi niya pa nga dito, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ. Wala nang iba pa, no, na magbibigay sa akin ng saya at ligaya, kundi ang makilala ko si Jesus. Kaya ganito na lang po yung sinabi niya. Dahil po para kay Jesus, I have discarded everything else. Above all, tinanggal ko na lahat. Counting it all as garbage, basura. No? So, paano po ba natin mamahalin si Jesus above all gain? Okay, paano po? Una po is ibigay ang lahat ng tagumpay sa Panginoon. Para po si Paul, yung mga tagumpay niya, yung mga success niya, ibinigay niya po sa Panginoon. Hindi, inaamin niya na, Lord, kung wala ka, hindi ko itong magagawa. Sa'yo na to, wala to. Magpakumbaba, magpasalamat po sa Diyos. Yan po ang isang way kung paano po natin may bibigay ang lahat ng tagumpay po natin sa Panginoon. Malaway yung pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Manampalataya. Yun po yung sinasabi po dito sa verse na to. Kasi sabi po dito, I become righteous through faith in Christ Jesus. No? Sa pananampalataya ko sa Panginoon. Okay? Dahil wala na pong iba na tayo ay magiging tama sa tingin ng Panginoon, kundi po kapag tayo ay manampalataya sa Panginoon. Okay? So, ang tanong po sa atin, ang ating po bang mga interest, accomplishment, at kagustuhan sa buhay, ito po ba ay nagiging hadlang sa pagmamahal po natin kay Jesus? Tanungin niyo po yung sarili niyo. So, paano ba po natin mamahalin si Jesus above all? No? Above all things, love Jesus above all things. Importante po yan, to love Jesus above all things. Sabi po, no, si Paul, ito sabi niya, I want to know Christ. Gusto kong makilala si Jesus. No? Hindi lang po yan. Gusto niya rin daw, I want to suffer with Him. Okay? Bakit? Dahil gusto niyang ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos. Yung resurrection power. Pero sa atin, minsan, dito na tayo nag-i-stop. I want to know Christ. Pero I don't want to suffer with Christ. Yan. Dapat po malaman natin, no? Ako si Jesus, being master natin, kung siya ay dumaan sa paghihirap, tayo rin po dadaan sa paghihirap. Pero ang maganda po dito, no, is that kahit po dumaan tayo sa paghihirap, kasama po natin siya. I want to suffer with Him. Di ba po? Dahil po pag gusto po nating lubos na kilalanin si Kristo, kasama po ang paghihirap, no? Sa buhay. Hindi po ibig sabihin pipiliin mong maghirap. Ang ibig sabihin po ng suffering dito, no? Ang ibig sabihin niya, na dahil sumusunod na po ako kay Kristo, may mga ibang bagay na kailangan ko nang i-give up.
May mga ibang bagay na alam ko dahil mahal ko si Kristo, no? May mga ibang tao na kailangan ko i-give up, maling relasyon. Di ba? Kaya magsasuffer ka, magpangungutya ng ibang tao. Dahil ano ba yan? Banal-banalan ka naman. Pero kapag po tayo, kinilala natin si Jesus at tinanggap po natin yung suffering with Him, no? May experience po natin yung power ng resurrection. Okay? Paano po natin lubos na kikilalanin si Jesus? Unang-una, binabasa ko ba ang salita ng Diyos, yung Bible? No? Ako ba'y nananalangin sa Panginoon? O nananalangin lang ako pag may kailangan ako? O hindi talaga ako nananalangin? Okay? Paano pa po ba natin siya ilalove above all things? No? Sundin po natin ang kagustuhan niya sa buhay natin through obedience. Kasi po, pag ginawa po natin ito, ang resulta po ay joy. Ang resulta po ay kagalakan. Pagpatuloy, kaya nga po, dito po, pagpatuloy natin, sabi po sa 1 Peter, sa halip, magalak kayo sa pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. No? Upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag sa kanyang kalwalhatian. Kapag po tayo ay nag-suffer for Christ, no? Kapag po tayo pinili natin iyon na unahin si Kristo, no longer I but Christ, die to ourselves, may experience po natin yung tunay na kaligayahan. Okay? Hindi po natin may experience ang tunay na kaligayahan kapag po tayo ay nagdi-disobey kay Jesus. Kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya, talaga po ibang klaseng suffering naman po yun. Pero kapag po tayo ay nagsasuffer at ginagawa natin ang kalugod-lugod sa Panginoon, yun po yung joy na sinasabi dito na kahit po may suffering, may kaligayahan dahil alam po natin na itong ginagawa ko ay kagustuhan ng Panginoon. Para sa ikagagalak ng Panginoon, para sa ikalulugod ng Kanyang pangalan. Ano pong matututunan natin dito? There is joy in suffering when we love Jesus above all things. Sabi mo sa katabi mo, ngiti ka dyan. No? Kahit na may suffering. There is joy in suffering. Sabi mo sa katabi mo, there is joy in suffering. Ang tanong lang po sa atin, mahal po ba natin ang Diyos kaysa sa ibang bagay? Binabasa po ba, kung mahal po natin talaga ang Diyos, no? Binabasa po ba natin ang Kanyang salita? At tayo po ba ay nagbibigay oras para makilala ang Panginoong Jesus? Lastly po, paano po natin mamahalin si Jesus above all is to love Jesus above my past. Yung nakaraan po natin. No? Ang demonyo po kasi, mahilig po yan mag-remind ng mga kamalian natin sa nakaraan. No? Ganun po ang demonyo. Kasi the devil came to steal, kill, and destroy. Pero iba po si Jesus. Iba rin po yung pananaw ni Paul kay Jesus. Sabi niya po dito, no? I don't mean to say that I have already achieved these things. No? Sinasabi niya, hindi pa ako perfecto. Okay? That I have already reached perfection. Yung perfection po dito, sinasabi niya lang po, is Christ-likeness, maturity. Yung katulad mo na talaga si Kristo. Sabi niya, hindi pa, wala pa ako doon. Ang layo ko pa sa pagiging katulad ni Jesus. Yun yung sinasabi niya. Pero ano sinasabi niya? No? Huminto ba siya? Sabi niya, I press on. I focus on. And I press on. Nagpatuloy siya. No? Dahil gusto niya mag-grow. Gusto niya mag-mature. Gusto niya mas maging katulad niya si Kristo ngayon kaysa nung mga nakarang taon, nakarang araw. No? So, paano niya ginagawa yun? I focus. Nagfo-focus siya saan daw? One thing, forgetting the past.
O sabi mo sa katabi mo, forget the past. Ano pa? Anong dapat gawin? Look forward to what lies ahead. Kayo po pag nagbibisikleta, motor, o kaya nagdadrive kayo sa sasakyan, kayo ba ay patingin-tingin sa likod pag nagdadrive? Hindi naman po, di ba? Pag naglalakad po ba kayo, sa likod pa kayo nakatingin? Ganyan ba kayo maglakad? Hindi. Lahat po tayo nakatingin po sa harap kasi yun po yung design sa atin. Na tayo ay to move forward, to press on. Okay? To press on. So sabi mo sa katabi mo, press on. Huwag kang bibitaw, press on. Yan po ang mensahe po ng Panginoon sa atin, no? To love Jesus above our past. Okay? Kaya nga po may invitation po ang Panginoon sa atin. No? May invitation po sa sinabi niya, ano man yung mga nakaraan mo, lumapit kayo sa akin. Ano man yung mga naging pagkukulang mo, ano man yung mga naging kasalanan mo, kung gusto mong makaranas ng kapatawaran ng kasalanan, totoong pagmamahal at kaligayahan, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Dahil ano po pangako ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, ng rest. Ang ganda po ng alok ng Panginoon. At para sa lahat po ito, na magpapakumbaba at lalapit po sa Kanya. Naaaminin ang pangangailangan niya sa Panginoon. Na gustong talikuran ng Kanyang makasalanang buhay at gusto ng panibagong buhay. Buhay na may love and joy. Yan po ang ino-offer ng Panginoon. At kung yan po ang desire nyo ngayong araw na to, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Iyuko nyo po ang inyong ulo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Lord, inililift up ko po sa inyo ang mga taong gusto pong tanggapin ikaw. At I pray, Lord, no, na talagang mangusap ka po sa kanila. And basbasan niyo po ang bawat isa na gusto pong tumanggap sa iyo. Kung ikaw ang tao na gusto tumanggap kay Jesus, sabayan mo ko sa dasal na to. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na to, napakabuti niyo. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon. Tinatalikuran ko na po ang buhay kong makasalanan. Tulungan niyo po ako na mahalin ka above all things. Above my past, above my gains. And tulungan niyo po ang mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po everyone. Salamat po.